Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Ako si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin itong kay Sandro. Okay? So, eto si 'di ba si PBBM nagpaliwanag na rin after ng impeachment, and then si VP Sara nagkaroon ng press conference. Kaya lang ho, idini-deny niya, 'di ba? Oo. Pero marami ho palang hindi ko akalain ha, yung pag number one ni Sandro doon sa pirmahan ng impeachment ni Sara, maraming nagulat. Sabi ko nga eto nagpapakita po ito na na galit talaga si Sandro. 'Di ba? Kinontent ko na nakaraan 'yon. Galit talaga si Sandro kay VP Sara. At yun naman din po yung kanyang sinabi doon sa kanyang interview. Sabi ni Jaime Sabanal, Sir JDB, nagbunga po din naman yung mga rally natin sa EDSA. Parati po akong kasama at nakamayan ko po kayo doon. Oo nga maraming salamat ha. Oh, talaga nagbunga mula pa nung May 17, 'di ba? So sinimulan ng mga vloggers, grabe. Tapos nitong huling rally rin, ayun, na-impeach, tinablan ng Kongreso natin, 'di ba? Kasi yun hong rally ng mga nagdaan, yan po yung mga rally na legitimate, 'di ba? Kasi talagang purely political ang reason. Oh, hindi yung katulad nung sa INC, alam naman natin, religious activity yun hindi yun political Nananawagan sila ng pagkakaisa. So ibig sabihin, hindi po ito garantiya na hindi napapansinin ang impeachment kay Sara. Na-exercise lamang nila yung kanilang democratic rights, di ba? For expression. Pero kapayapa naman, maayos naman. And after that, back to normal, impeachment ulit. At ito na nga ho, natuluyan. Ngayon, ito yung interview kay Sandro kahapon. Well, katulad po sa sinabi ng ating Pangulo ay nung nagpirmahan na sa impeachment complaint ay tinanong ko siya kung ano bang advice niya. And tama naman yung sinabi niya. He said, do your duty as a congressman and uphold your oath to the Constitution that you swore to protect. And it's my constitutional duty to go through the impeachment process as an elected representative. Kapansin-pansin na unang pumirma sa endorsement ng anak ninyo. Did he seek your advice on this, and what did you tell him? Of course, he did. Mukhang magpipirmahan na. What's your opinion? What I should do? And I told him. I said the process is begun. Okay. It has parang batas yan When you're in the legislature, when you file a bill, okay, House Bill number 1, 2, 3, etc., etc. Pag file mo niyan, that bill takes a life of its own. Correct. Yun kahit anong mga panukalang batas, maging etong impeachment, oras na nasimulan, magkakaroon na to kumbaga ng buhay niya. Kumbaga sa ipinagbubuntis, di ba? Nagsisimula na yan from conception hanggang dun sa pagpapanganak sa kanya, or hindi na po siya maisilang, magkaroon na ng abortion. Ganun po yung nangyari. So yun ang pinapaliwanag rito ng Pangulo, na kahit na kanyang sinabi, kahit na pinakiusapan niya yung mga kaalyado na huwag sumali, huwag daw please walang flooding. Huwag pumirma yung mga kaalyado, ay pumirma pa rin sila sapagkat ito nga yung kanilang constitutional duty. Ano yun? Manindigan para sa katotohanan. Bakit ho para sa katotohanan? Ito lang tanong ko sa inyo dyan sa mga DDS. Noon ho bang tinatanong si VP Sara tungkol sa paggasta ng pera ng taong bayan? Nagpaliwanag ba siya? Di ba alam niyo yung sagot, di siya nagpaliwanag. Nanggulo pa kalaunan. Di ba? Nanggulo pa sila. So, ito hong impeachment, ito ho'y pagbibigay sa kanya din ng pagkakataon na magsalita, magpaliwanag. Ganon din yung kanyang mga kaalyado. Kasi definitely, magiging testigo niya dyan. At kailangang maging testigo niya sila Attorney Zulaika, di ba? Yung matanda na dito, yung huling nag-testify ron, at saka si Fajarda. Yung mga yan na mga iniharap doon,
na inilaglag din siya during hearing sa Kongreso, kailangan rin nilang magsalita diyan. At yung kanilang statement doon sa sa pagdinig, ilalabas yan para sa kanila. Kung pasisinungalingan nila yan, nako, perjury yan because under oath yun. Hindi sila pinilit doon, walang nakatutok sa kanila. Di ba? Bagkus sila na yung kusa talagang natakot, kaya napilit, nasukol na sila eh. Inilaglag na nila. Di ba? So, ngayon, itong sinasabi ng Pangulo natin, nandyan na yan eh. Kahit na ano pang tigil gawin niya dyan, umuusad na yan at dapat nang gampanan ng mga mambabatas ang kanilang trabaho. Yung mga ayaw naman ng impeachment, hindi naman sila pinilit. Di ba? Na magsali doon, na magpirma. Wala naman. Di ba? Walang pilitang nangyari. Fake news merong nangyari. Na merong maraming perang bayaran. Di ba? Sabi, pati ba namang naunang pagpirma ni Sandro sa impeach ni Sara, malaking issue? Opo, malaking issue sa kanila. Malaking issue po sa kanila yon. Bakit? Ito, sample. Sabi nitong babae, ni Odette De Quito, kaya pala pumirma si Sandro ay dahil daw huhukayin ang lolo niya at ipapategi ang airpat at airmats niya. So, asan doon ang kapakanan ng taong bayan? O di ba tanga lang? Sa ginawa mong aksyon ng pagpirma sa impeachment case laban kay VP Inday Sara. Di ba? Nasaan doon yung kapakanan ng taong bayan? Simple lang ang sagot. Kung ako sasagot doon, hindi dapat manatili sa public service ang mamamatay tao ang utak. As simple as that. Public service, hindi killer. 'Di ba? Hindi public killer. Ang kailangan natin na pinapasahod natin buwan-buwan ng daan-daang libong piso. Okay? Kahit anong gawin ng congressman na nag-file o senador na nag-file, kahit ayaw niya yung mga changes na magagawin doon sa kanyang bill, wala na siyang magagawa. Because the bill is going through the process as it should. And part of that process will be amendments, etc., additions, all that. The impeachment complaint is exactly the same. Once it has been filed, there is a procedure that needs to be followed already. Correct. So sabi ko, andyan na tayo, sabi ko kay Kong Sandro, sabi ko sa kanya, the process has already begun. So, it's your duty now to support that process. So do your duty. That's what I told him. Do your duty. You have to support the process. Yon. So ito naman po yung payo ng Pangulo sa anak niya. You have to support the process. Diba? Si Sandro lang kausap niya dyan ha. Pero tignan nyo naman na nangyari. 80%, hindi ba? 80%. Kasi may mga humabol pa eh. Umabot ng 215 plus 25, 240. Ang unang nakarating sa akin yan is aabot sana yan ng 230. Kaya lang, nung makuha na nila talaga ng 215 245, di ba? Diniretso na. Nung naka 215 sila. So, ibig sabihin, tandaan nyo, mga sumuporta na yan, mga pumirma dyan, mga representante ng iba't ibang sektor through party list. Tapos, yung mga sectoral representatives, ibig sabihin, nire-representa nila yung saloobin ng kanilang mga constituents. Although, merong mga ibang constituents na ayaw. Pero, syempre susundin ng mga yan yung majority dun sa kanilang lugar. Kung ano ba yung napipisil nila. Di ba? Na na saloobin ng mga mamamayan sa lugar nila na nasasakupan. You are constitutionally mandated to carry out that process. And you are a congressman, so do your duty. That's what I told him. I didn't know you'd be the first to sign, though. Yun, hindi naman niya alam na si Sandro yung unang-unang pipirma. Now, as to why I was the first one to sign, alangan naman kung sasabihin ng tao na gusto nilang huhukayin yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea. Di ba? Baka itanggi pa yan ni Sara. Itanggi pa ng mga DDS yan.
Eto, oh. Papa niyo po ang naggawa ng desisyon against all Filipinos na may libing si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Ano na po ang nangyari ngayon? Nakalimutan na po ba ng nakaupo ngayon? Maraming salamat po. Hindi ko alam. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippines. Grabe, no? Sinabihan ko si Senator Amy. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay nyo. Tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. I don't think sumagot siya. Hindi ko maalala. Nandun pa yun sa group chat. Mayroong mga nakakita. May ibang tao. Grabe ng lakas ng loob niya, no? Proud pa siya sabihin na ginawa niya yon na mayroong ibang nakakita. Diba? Proud pa siyang gawin yon. Diyos ko naman, Sarah. Diba, alam niyo, hindi dapat nagsasalita ng ganun eh. Kaya lang, syempre, yan ang kultura ng politika ng mga Duterte. Hindi ba't nasanay tayo nung nakaraang panahon sa tatay niya na parang hindi masaya kapag wala tayong narinig ng mga PI. Walang mga, di ba, yung mga banta, pagbabantang papatayin, kunwari nagmamalasakit, di ba? Ay, nako. So, eto yung sagot nga ni Sandro. Sabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady ng aking magulang at gusto niyang patayin ang Speaker. Eh, ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? Correct, di ba? Sabi nga ni lumaki sa farm siya, Menet. Purposely, talaga yan. Siya's first signatory. It is a symbolism. Alam niyo, mas okay sa akin yung ganito kaysa murahan. Bakit? Nagpapakita itong ginawa ni Sandro ng pagmamalasakit sa kanyang pamilya, di ba? At saka tapang. Sa presidente, normal na medyo magkalma-kalma pa yan, mag-ingat ng kanyang pananalita dahil makakaapekto ito sa bansang kanyang nire-representa. Siyempre at sa imahe ng mga Pilipino. But for him as a congressman representing the 1st District of Ilocos Norte, dapat po talagang gawin niya to. Siguro kung si PBBM ang nasa pwesto niya, yan rin sasabihin nun eh. Di ba? Pagbantaan mo ba naman na kukayin mo labi ng tatay ko, tapon sa dagat. Aba? Bakit ako magpapahuli pa sa pirmahan ng impeachment? Kung yan lang yung paraan na maiparamdam ko sa'yo na hindi ako natutuwa sa sinasabi mo, then gagawin ko rin yan. Di ba? At walang masama dun sa ginawa ni Sandro. So nagpapakita lang po ito na si Sandro, ito pwedeng pantapat sa mga Duterte. Nagkataon lang talaga, kung pagdating sa pang-national, layo pa kasi, di ba? Hindi siya pwede pa sa 2028. 2034 pa talaga siya. These are Ano kailangan natin? May tapang. Kung merong balasubas, merong maangas-angas dyan, kailangan natin ng may tapang din na pantapat sa kanila. statements that can't be taken lightly, especially from someone with such a high position. So, nagtataka na nga ako kung bakit nagulat yung tao. Alam nga naman kung sasabihin mo, huhukayin mo lolo ko. Of course, I'll be the first one to sign. That should come as no surprise. Di ba? Sabi niya, that should come as no surprise. Tama lang naman yun. Di ba? Tama lang yun. Dapat ka matuwa yung mga DDS dyan eh. Kay Sandro. Bakit? Aba, may tapang ito. Di ba? May angas itong bata. Dapat matuwa sila. Kasi may pantapat na kay Sara. Kasi sa press conference ni VP Sara kanina, sabi niya wala daw siyang sinasabing assassination threat against your response. Ano masasabi ko ninyo? I think we know the truth to that, so let's just leave it at that. Diba? So kahapon dun sa press ko ni Sara, sabi niya, wala naman daw hong katotohanan yun. Yung sinabi na na papapatay niya, yung gano'n, yung pagbabanta niya sa buhay ng first family, di ba? First couple at saka nito po ni Martin Romualdez. Ano to?
parang si ano lang, parang yung tatay niya lang ba talaga ang ginagaya niya na pattern, 'di ba? Kunwari baon sa limot, 'di ba? Pagka nakuryente, pag na-realize na, oh, fuck shit. 'Di ba? Kamali ko ron ah. I-deny ko na lang, ganon. Ito ho, maliwanag yung recording. Oh. Princess, you're raising your hand. Nga pala, no, yung nakikita ninyo dito, yan ho ang dapat na batas na inilalapat sa kanya. Paglabag po dyan sa Presidential Decree 1110-A Series of 1977. Batas po yan, no, Presidential Decree inilabas ni Apolacay at hanggang ngayon, hindi pa ho yan nare-repeal. Okay, bukod pa doon sa mga grave threat na binabanggit nila dyan sa Revised Penal Code. Okay, so dapat ito, nalagay ko to rito kasi mukhang hindi pinapansin ito ng NBI. Nakapagtataka. Kasi dapat po, kung merong available na batas na nagpapataw ng parusa na mabigat, ito po dapat yung mag-a-apply, hindi yung malambot. Hindi ho ba? Dapat kasama ito. Hello? Ang parusa dyan, ang parusa po sa ganyang pagbabanta sa buhay ng presidente, ng pamilya niya, at ng kanyang mga cabinet members, yung cabinet secretaries niya, at pamilya nito, parusa po doon ay death penalty. Ang sinasabi po sa batas na yan. Ngayon, di ba? Bitay, wala tayong bitay. Ano na lang yan? 40 years life imprisonment yan. Naririnig po ba ako, Princess Maui? Yes. Oh, thank you. Good morning po, Madam Vice President. Thank you so much nga po pala sa dala niyong hopya nung hearing na pumunta kayo for PRRD. Kami yung nasa likod niyo po, yung tinawag nilang bastos kasi pumalak pa kami because of Congresswoman Cardema. Ayan. Thank you, ma'am. Nakakain kami. Ako po ay natatakot kumain ng pagkain doon. Ma'am, mag-iingat po kayo. Nasa teritoryo kayo ng kalaban. Okay lang po kami, ma'am, kasi sila naman na sila talaga yung bastos eh. You reap what you sow. Yeah. Ito si Maui, ang purpose nito, kaya ito nagsasalita ng ganon. Kilala ko to eh. Ang gusto talaga nitong mangyari, magwala dyan si Sara, tawag dito, kahit na mag-commit ng violation yan sa batas, okay lang. Kasi ang habol lang naman po nito ni Maui, mag-vlog, mag-revenue, kumita ng pera. Kaya naman yan umalis sa Marcos, sa BBM Vloggers. Miyembro po yan. Isa yan sa founding members ng Ensaymada Vloggers. Yung mga inimbitahan ng Malacanang ng PCO para mananghalian doon. Tapos yung nadismaya siya dahil sa hindi magandang trato sa mga seniors tapos naubusan pa siya ng pagkain ng tinapay. Yun yung kaya yan nagalit doon. Isa pa, mababa ang views ng mga BBM vloggers. So, nung binastos pa yan ni Biyahe ni Koy, kaya lalo nang nabuisit sa mga BBM vloggers. Ngayon, nung ma-interview yan ni Maharlika, tapos nung sumunod nun, nagkaroon siya ng malaking mga viewers, nag-stick na yan na mag-Duterte. Pero, yan, matagal ng panahon, talagang nakasuporta yan sa mga Marcos. Matagal niya na rin yung sinasabi, kasama siya sa mga rally noon, pati sa Supreme Court, sinasabi niya. Kaya lang ho, pagdating kasi talaga sa pera, kailangan niya talaga yon. Kasi meron niyang sinusuportahang pamilya. Kaya hindi ako nagtataka, naggatungan niya ng gatungan dito si Sara, ayun, naulol si Sara. Di laking tuwa niya, kaya lang laking kapahamakan para kay Sara, sapagkat ang isang vice president, ang isang abogada, ay lumabag sa batas na to. At saka sa Revised Penal Code. Mag-iingat po kayo kasi sa dinami-rami po ng inyong mga pasabog ngayong gabi, it seems like marami po talaga kayong alam about them, no? Dahil sa pagkakasama niyo sa kanila during the campaign and during the 2022 elections. Baka po mamaya kasi totoo yung mga naririnig namin or naririnig namin? Ano to? May sarili kang intel? Yung, I don't know if it's true, na meron daw silang Operation Romanovs and baka bala kayong ubusin. Di ba? Invento niya lang ho lahat yan. Operation Romanov niya, mali pa nga eh. Dahil ang dinali doon sa Operation Romanov, hindi
Ang dinali doon, mismo yung presidente. Yung hari ng Russia. 'Di ba? Yung Tsar, ang dinali ron ang kanyang pamilya. No. Ito naman baliktad, ang tinutukoy niya, mag-Operation Romanov, etong presidente papatay ng bise, ganon. Diba? Invento lang yan lahat nito ni Maui, wala yang magpapakitang ebidensya diyan. Siya nga yung gumatong diyan eh. Ang inyong pamilya dahil hadlang kayo sa kanilang mga balakin in the future. So mag-iingat po kayo. Kami po kasi kami ng EDSA Friday Group, kami yung Ayop kala mo laki ng nagagawa ng EDSA Friday Group. Mababa every Friday dyan sa EDSA because we believe yan yung tamang venue sa dinami-rami na ng problema natin. Ang kaya lang naman po namin gawin ay manawagan na bumaba na yan. Ano po kaya ang remedy naman ninyong mga nasa posisyon or ng mga kayang labanan itong napakarami na pong ginagawang korupsyon at krimen laban sa taong bayan? Ano po ang pwede nyo maging remedy para matapos na ito? Lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power na. Di ba? Pinagsasabi niya. Gatong yung ginagawa niya nga eh. Siya yung nagtitrigger. Kaya mas may epekto. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. So, seryoso to. This is not a joke. Meron talaga siyang kinontrata ng tao na gawin ng pagpatay kina FL Lisa, kay BBM, at saka kay Martin Romualdez. In case, napatayin daw siya. Ilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Hindi ba yan threat? Hindi ba yan active threat? Di ba? Tapos sasabihin sasabihin na hindi naman ito active threat kasi buhay pa siya. Kapag magiging active threat lang ito, kapag namatay na siya, isang malaking kabubuhan yan, pinagsasasabi nila. So ibig sabihin, pwede mo na palang pagsabihan ng ganyan ng kahit na sino. 'Di ba? Tangina mo, pinariding in tandem na kita pag namatay ako. O kaya pag nawala sinelas ko, papatayin ka nila, ganon. Kapag hangga't di nawawala sinelas mo, hindi pwedeng reklamo ka dahil walang active threat. Isang malaking katarantaduhan yan. Kung tutusin, yan ay mga argumento nilang gano'n ng pagpapalusot. Sinisircumvent nila eh. Maliwanag eh. Di ba? Malinaw ang isipan nito. Meron siya nakakontrata. Nag-yes, natatandaan niya pa. So ibig sabihin, malinis ang usapan. Malinaw, merong meeting of minds. Under dun sa obligation in contract, ang kasunduan na bubuo, pag tong dalawang partidong nag-usap, ay nasa hustong gulang, siya matatanda na sila, di ba? Tapos merong meeting of minds, regardless if it is written or verbal, as long as okay yung edad nila, hindi sila praning, yung may lucid interval, tapos nagkaroon ng meron silang meeting of minds, kasunduan sa gagawin, sa kondisyon, kung may kapalit man o wala, it doesn't matter. Basta nagkaroon ng kasunduan kung ano yung gagawin at yung pinagagawa. Yun, kumpleto na yun, elemento doon. Di merong pagbabanta sa buhay, tapos tinatanggi niya kahapon na wala raw siyang sinasabi ganyan. Diba? Ito lang kampo ni PBBM ang nagsasabi. So, alam mo ma'am, yan ang lagi kong sinasabi sa Makabayan Blog nung mayor pa ako. Ang laban, wala dyan sa EDSA, ma'am. Aray ko. Wala dyan sa mga highway. Ang laban, ma'am, nandun sa loob ng palasyo. Ano ngayon? EDSA Friday Group. Robinson's Galleria Everyday Group. Mga pakulay vloggers. Diba? Ano yan? Nasaan ang laban? So, ibig sabihin, hindi kayo pinaniniwalaan ni Sara. Hindi kayo pinaniniwalaan, inuulit ko. Kasi para sa kanya, wala dyan ang laban sa lansangan. Okay? Nandun sa Malacanang. So, doon kayo mag-vlog.
Doon kayo pumunta, doon kayo magsisisigaw. Okay? So ito yung malinaw pong ebidensya na hawak ng NBI. No? At sana nga po ang NBI ay maglabas na rin ng kanilang desisyon kung ano resulta ng kanilang investigasyon. Oh. And apparently, ito pong pinagsasabing ito ni Sara, kabilang ito doon sa articles of impeachment. Ayan o. Conspiracy to assassinate President Marcos, First Lady and Speaker Romualdez. Nangunguna pa. 'Di ba? Kahit na hindi pa naman po napapatay, Diyos ko, isa na pong krimen 'yan. 'Di ba? Yung pagbabanta pa lang sa buhay, hindi nga pagbabanta ito eh. Pagtatangka na ito na patayin yung tatlo. Kaya nga, lumalabag nga po talaga siya ron sa Presidential Decree 1110-A series of 1977. Na ang sinasabi nga ron, yung mga nakikipagsabuatan sa pagpapapatay o pagtatangkang patayin ang presidente, ang kanyang pamilya, o kaya naman at kanyang gabinete at mga pamilya nito ay hinahatulan ng parusang tiro de muerte, firing squad. Death penalty ang parusa. Maliwanag po yun. At yan po, hindi pa po yan nare-repeal yung batas na yan. Ganun ho kabigat yung kanyang ginawa. Kahit yan isalita pa lang, maliwanag merong conspiracy. Okay? Sabi, Sir BMA, na-repeal na po yung batas na yun. Hindi pa po. Ano pong naka-repeal na batas? Alright? Hindi po na-repeal pa yan. Tuloy pa rin yan. Yan. Kasi ang tinutukoy dyan, conspiracy, laban dyan sa presidente, sa cabinet members, ang tinutukoy dyan sa kanilang mga pamilya. Diba? Ganun pa man, na-repeal man yan o hindi, ang maliwanag po dyan, meron siyang ginawang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Meron siyang kinontsaba na papatay sa presidente ng Pilipinas. At hindi ito pwedeng palampasin. Ano yun? Presidente ng Pilipinas, gaganon-ganon na lang. Panahon nga ng tatay niya, nagbiro pa lang na kung sino ang makakapatay kay Rodrigo Duterte ay bibigyan niya ng 50 milyones. O, di ba ano nangyari? O, di ba ano nangyari doon? Inaresto ka agad yun, yung taga Sambales, yung teacher, yung bading, si Maas. Tapos meron pa somewhere in Cebu yata yun. O, inaresto din. Ganon din kasi yung sinabi. So, eto, nagkataon ng NBI, sabi nila, hindi agad kami umakto, di namin siya inaresto. Gusto namin siyang bigyan pa ng pagkakataon. That's fucking bias. Bias ang NBI natin, kupal. Diba? Dapat, Duralex sed lex. The law may be harsh, but it is still the law. Oh. Dapat inaresto nila agad yan. Wala namang immunity si Sara eh. Hindi kailangan ng utos ng presidente. Dahil hindi po ang presidente ng Pilipinas ang nagpapagalaw ng ating mga batas. Kung sino ba ang dapat na lapatan nito o hindi. Meron lamang tanging kapangyarihan ng Pangulo na magbigay ng kapatawaran. Di ba? Para dun sa mga nabibilanggo na may mga mabibigat na mga penalty. O, bigyan niya ng conditional pardon or absolute pardon. Di ba? Ganoon lang. Pero hindi po ang presidenteng kailangan pang mag-utos. And therefore, dapat ang NBI kumilos, hindi kukupal-kupal. Kaya umaabuso kasi sila mismo natatakot sa mga Duterte. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun ang ating NBI. Sobrang duwag. Diba? Sobrang duwag po nila sa totoo lang. Fake news peddlers, hindi nila nahuhuli. Diba? Department of Justice, syempre, alam nyo, nakaalyado ng Duterte si Boying Rimulya. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, nakakaawa si Bantag. Hanggang ngayon, nawang-awa kay Bantag. Hindi ako mapapaniwalang si Bantag ang nagpapatay kay Percy Lapid. Mas maniniwala pa akong si Duterte yan. If we follow the lead nito ni Boying Rimulya noon na binanatan daw ni Percy Lapid, 2 beses lang naman niya ginawang banatan si Bantag, yung Cinderella
'di ba, ng DOJ. Yun lang 2 beses, July tsaka September. Pero si Duterte araw-araw niyang binabanatan. Pero bakit nung tumutungo na kay Duterte yung matanda, yung investigasyon na siya yung dapat nang tignan, na dapat persons of interest, biglang sinabi niya na imposible, hindi pwedeng kasali diyan ng dating Pangulong Duterte. Anong basis doon, Boying Remulla? Bakit inabsuelto mo agad yon? Tapos gumamit kayo ng fall guy, si Bantag. Tapos ayaw niyong hulihin. Kasi kayo mapapahiya. 'Di ba? Ay nako, cover up pa more, Boying Remulla. Ay nako. That's correct, Jose Rosal. That's selective justice. Justice denied, 'di ba? Justice delayed is justice denied. Kaya ang tawag po diyan sa Department of Justice ay Department of Justice. Yan 'yun. Alright, now going back, dito, talaga ho naman kitang-kita rito ang kasinungalingan ni Vice President Sara Duterte. 'Di ba? For Sandro, sabi na lang naman ni Sandro, alam naman na po natin kung ano yung katotohanan diyan, 'di ba? Kasi nga ito maliwanag ang recording ng press briefing ni Zulaika Lopez. 'Di ba? Na yun pala, everything was staged, itatakas pala ni Sara. Pero si Grijaldo, pinabayaan nila, nakakulong pa rin hanggang doon. Hanggang ngayon di ba nakakulong pa rin si Grijaldo hanggang ngayon? No. Ay, nako. Alright.